Huwag kang gala ng gala kung saan-saan. Baka may nagkakagusto na sa'yong ibang nilalang. Start time. Gusto ko lang ibahagi yung naranasan ko ng college pa ako. 30 years old na ako at naaalala ko pa rin ang lahat ng nangyari sa akin. Regular student ako ng college ako. During vacant hours, ini-invite ako ng mga classmate kong mamasyal kahit saan. Mga mall at coffee shop. One time, nag-iaya silang mamasyal sa ilog malapit sa bahay ng isa pa naming classmate. Sumama ako kasi sawa na rin ako mag-mall or mag-coffee shop. Masaya lang kami nagkwentuhan na may kasamang snacks. Umabot kami ng 5 PM pero hindi na kami nagpagabi kasi may klase pa kami. Nung umuwi ako sa bahay, may naaamoy akong kakaiba sa kwarto ko. Amoy sampagita. Nagulat ako sa amoy kasi wala naman akong ganung pabango at wala namang sampagita sa kwarto ko. Pinabayaan ko na lang yon hanggang sa nakatulog ako. Sa panaginip ko, napunta ako sa ilog kung saan kami punta ng mga classmate ko. Pero ang daming sampagita at iba pang mga bulaklak ang nandun. Ang simpleng ilog na napuntahan namin, naging malaparaiso sa panaginip ko. At biglang may lumapit sa aking nakaputing lalaki. Ang tangos ng ilong niya at nakakapanghina yung mga ngiti niya. Sobrang gwapo niya. Ipinasyal niya ako sa buong ilog at sabay kaming lumangoy at nagtampisaw doon. Masayang panaginip na ayoko nang magising. Ang gaan sa pakaramdam at wala akong maisip na stress at problema. Lumipas ang ilang linggo. Gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Umabot ng 3 linggo yon. Pero parang 1 taon na kami nagkikita sa panaginip ko. Mala prinsesa niya akong tinrato at niyayakap niya pa ako. Naaamoy ko siya hanggang sa paggising ko. Minsan nga basang-basa pa yung pa ako paggising ko na para bang galing ako sa ilog. Nahulog ang loob ko sa kanya. Nainlove ako sa taong nakikita ko lang sa panaginip ko. Umabot sa puntong ayoko nang magising at manatili nilang ako sa kanya. Isang araw, binalikan namin ng mga classmate ko yung ilog at nagkwentuhan ulit doon. Hindi ako makafocus sa bonding namin ng mga classmates ko kasi umaasa akong makita ko siya sa ilog na yon. Nang biglang tinawag kami ng tita ng classmate ko na umalis doon kasi may bagyong paparating. Kinausap ako ng tita ng classmate ko. Yung tita niya, malakas ang pakiramdam sa mga elemento. Ayon sa kanya, may sumusunod daw sa aking 2 anino. Yung isa, mabait at yung isa ay galit na galit. Ang sabi niya sa akin, putulin ko na lang daw kung ano ang ugnayan namin ng elementong sumusunod sa akin. Sabi niya pa, kailangan ko na raw tumanggap ng manliligaw na totoong tao. Nung umuwi na ako ng araw na to, napaisip ako na hindi ko kayang tumanggap ng manliligaw. Kasi masaya na ako dun sa lalaking nakakasama ko sa panaginip ko. Hinahawi niya ang buhok ko at pinapahiga ko siya sa mga binti ko. Ayoko siyang saktan. Nung nakatulog na ulit ako, ibang tao na ang nagpakita sa akin sa ilog na yon. Isang matandang babae na sobrang ganda pero galit na galit siya sa akin. Sinisigawan niya ako ng ibang lengguwahe na hindi ako pamilyar pero naiintindihan ko siya. Para bang pinapaalis niya ako sa ilog na yon at ayaw niya na akong makita ulit. Paggising ko, sobrang taasan ng lagnat ko. Hindi ako makabangon. Umabot ng 3 araw. Hindi pa rin ako gumagaling. Hindi ko na rin napapanaginipan yung lalaki. Nanghihina ako at umiiyak. Nakaramdam na ako ng pagkamis at sobrang lungkot. Kaya nagpa-confine na ako sa ospital dahil lumala yung sakit ko. Nagtatae at sumusuka na ako. Napapanaginipan ko ulit yung lalaki dun sa ospital. Niyakap ko siya at tila bang napakalungkot ng mukha niya. Umiiyak siya pero wala siyang sinasabi sa akin. Hanggang sa nagising ako na okay na ang pakaramdam ko. Na-discharge ako sa ospital at umuwi na ng bahay. Hindi ko na ulit nakita yung lalaking yon at yung ilog sa panaginip ko. Ilang beses ko nang pinuntahan yung ilog ng personal pero wala pa rin nangyayari sa tuwing nananaginip ako. Ilang taon nang lumipas, hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya. Ilang beses kong sinubukan na makipagrelasyon sa iba pero hindi nagtatagal yon. Hanggang ngayon, walang ni isa ang may kayang gawin kung gaano niya ako napasaya. Single mom ako at hindi rin kami nagtagal ng partner ko. Sinubukan kong kumilala ng iba pero naiisip ko pa rin siya. Naniniwala pa rin ako na hindi lang yung isang normal na panaginip. Hanggang ngayon, naniniwala ako na nandyan pa rin siya. Pinagmamasdan ako.